As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga na naman, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, kagandahang loob na ipinamalas na naman sa atin sa araw na ito. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay Friday, March 7 na po tayo, at ito po ay pangatlong araw ng ating magiging pag-aaral sa Explore sa atin pong Bible School on Air. Kaya binabati nating patuloy ang atin pong mga mag-aaral na sumusubaybay sa atin pong bagong palatuntunan na inilunsad, ang Bible School on Air. Mamaya po ay itutuloy natin sa lesson number 3 ang atin pong pag-aaral sa Explore, alas 12 ng tanghali. At sa mga gusto pa pong humabol, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa atin pong page and channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. At kung gusto nyo po ng digital copy para mas mabilis po talagang mapapa sa inyo, ay i-comment nyo po dyan at kayo po ay aming padadalhan ng digital copy. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, sa inyo po na mga sumusubaybay saan man kayo naroon ngayon, sa radyo o kaya ay sa channel and page ng atin pong AWR Manila. Kayo ay nakikinig dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Pero bago po tayo dumako sa atin pong pagbabasa ng Biblia, muli ko po kayong inaanyayahan na subaybayan ang atin pong natatanging pag-aaral mamayang gabi naman, alas 7, sa Revelation of Hope. Paganda ng paganda ang ating pag-aaral at kayo po ay alam kong
makikinabang. I-share nyo rin po ito sa inyo pong mga kaibigan. Revelation of Hope, mamayang gabi sa ganap na 7:00. Ngayon ay magpapatuloy tayo dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Mula nga po sa ang Bible Pinoy version, tayo ay dadako na sa chapter 2, verses 1 to 11 ng Ecclesiastes. Verses 1 to 11 ng chapter 2 ng Ecclesiastes. Sinabi ko sa sarili ko, try kong magpakasaya, mag-i-enjoy ako. Pero ayun nga, di ko rin maintindihan ang sense nito. Kaya nasabi kong kabubuhan ang tumawa lang at anong pang napapala sa pagsasaya. Inalam kong mabuti kung paanong sumaya sa alak. Ginaguide pa din ako ng karunungan ko sa ginawa kong paglalasing at pag-i-enjoy. Baka ito na ang mabuting gawin ng tao sa maikling panahon nila sa mundong ito. Madami akong magagandang bagay na nagawa. Nagtayo ako para sa sarili ko ng mga bahay at nagtanim ng mga ubasan. Nagpagawa din ako para sa sarili ko ng mga garden at park. Tinaniman ko yon ng lahat ng klase ng punong namumunga. Nagpagawa din ako ng mga hinukay na ipunan ng tubig para makuna ng pandilig sa mga tumutubong puno. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. May mga alipin akong pinanganak na sa bahay ko. Napakadami kong mga baka, tupa at kambing. Mas madami pa sa kahit sinong naunang nabuhay sa akin sa Jerusalem. Nag-ipon din ako para sa sarili ko ng mga silver, gold, pati mga yaman galing sa mga hari at mga probinsya. Kumuha ako ng mga lalaki at babaeng singer para kantahan ako. At marami akong mga babae. Gustong-gusto yon ng mga lalaki. Kaya mas magaling ako sa lahat ng naunang nabuhay sa akin sa Jerusalem. At walang kupas ang karunungan ko. Kung anong magustuhan ng mga mata ko, sinubukan ko. Kung anong gusto ng puso ko, ginawa ko. Nasihan ako sa lahat ng trinabaho ko. At yon ang reward ko sa lahat ng pinagpaguran ko. Tapos inisip ko ang lahat ng ginawa ko at pagod na binigay ko, magawa lang ito. Ayun nga, di ko maintindihan ang sense nito. Parang naghahabol sa hangin at hindi rin magtatagal sa mundong ito ang pakinabang na makukuha dito. Ang pinakapaksa ng ating pagbubulay ngayong umaga ay mga larawan ng Eden. Sa Ecclesiastes, Kabanatang 2, Talatang 5, ganito ang nakasulat. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog. Pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Kaibigan, kung naranasan mo ng mag-landscape at magtanim ng mga halaman, alam mong hindi ito madali kaysa iniisip. Kahit na matagumpay mong na-landscape ang isang lugar, nagawa mong isang napakagandang halamanan na puno ng makukulay na mga bulaklak. Asahan mong kasunod nito ay ang mga damo na tutubo. Ang harden ay maganda, ngunit ito ay matrabaho at nakakapagod. Sa Ecclesiastes, Kabanatang 2, inilarawan ng guro o mangangaral ang kanyang maraming mga nagawa sa kanyang pagsisikap na mahanap ang kahulugan ng buhay. Nagkaroon siya ng hindi kapanipaniwalang dami ng kayamanan at nagsagawa ng mga malalaking proyekto. Sa Kabanatang 2, Talatang 4, ang isa sa kanyang malikhaing pagsisikap ay ang paghahalaman. Ang sabi niya sa Talatang 5, gumawa ako ng mga hardin at mga parke at nagtanim ng lahat ng uri ng mga punong namumunga sa mga ito. Dito, ginamit ng sumulat ang salitang Hebreo na makikita rin sa paglalarawan ng halamanan ng Eden sa Genesis, Kabanatang 2. Nakatanim, ginawa, mga halamanan, lahat ng uri ng mga punong kahoy ang mga salitang yan. Ang tubig at ang yumayabong ay larawan ng kung ano ang nakasulat doon sa Genesis chapter 2. Parehong inilalarawan ng Genesis chapter 2 at Ecclesiastes chapter 2 ang paglikha ng isang hardin ng isang tagapamahala. Maaring hindi ito masyadong mapapansin sa ating pagbabasa sa English or sa Tagalog. Ngunit sa mga orihinal na salitang ginamit
at ang mga bumabasa nito o nakikinig ng Ecclesiastes, ang allusion o pagtukoy sa salaysay ng paglikha ay obvious. Sinasabi sa atin ng guro na sinubukan niyang gawin ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Tinangka niyang gumawa ng halamanan that would rival Eden at nabigo siya. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti at napakabuti, sang-ayon sa Genesis. Ngunit kahit na ang pinakamabuting pagsisikap ng guro o mangangaral o sumulat ng Ecclesiastes ay parang paghabol sa hangin. And nothing was gained, ang sabi niya. Ang sumulat ng Ecclesiastes ay naghahanap ng kasiyahan at katanyagan ng may kasiglahan. Ang sabi niya sa talatang 10, hindi ko ipinagkait sa aking sarili na walang ninanais ang aking mga mata. Ngunit sa huli, nalaman niyang maging ang mga dakilang tagumpay na ito ay walang kabuluhan. Talatang 11, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Kaibigan, mahalagang kilalanin ang pag-refer ng guro o ng sumulat ng Ecclesiastes sa Genesis sa kabanatang ito dahil ang buong aklat na ito ay katulad ng Genesis. Sinasabi niya sa kanyang mga mambabasa sa ancient world at sa ating kasalukuyang mundo ngayon na ang kanyang mga reflections, pagmumuni-muni ay nakabatay sa isang matibay na teolohiya ng Diyos bilang manlilikha at ang kanyang paglikha ay mabuti. Kaibigan, anumang pagsisikap natin sa mga bagay na wala ang ating kaisipan sa Diyos bilang ating manlalalang ay walang kabuluhan. Laging nakabatay sa kagandahan ng paglikha ng ating Panginoon dapat ang ating mga ginagawa upang makita natin ang kabuluhan ng ating buhay. Kaibigan, habang binabasa mo ang Ecclesiastes, hanapin mo ang mga katulad sa aklat ng Genesis at sa iyong palagay, bakit gusto ng guro o mangangaral na basahin natin ang kanyang mga sinulat ayon sa larawan ng Genesis. Para sa iyong comments and reflections, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awit na inawit ni Joan Catherine Burillo, may pamagat na Kalinga Mo. Pakinggan natin ang awiting ito. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang diasal, at gayon na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di
ikaw ay nariyan lang sa gitna man ng anino ng kamatayan. Ang kapayapaan mo ang siyang tanaw sa pagdaan ng kailanman. Habang panahon sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, baluti ng muli sa init. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawan, nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mo panghahawakan ko, baluti ng muli sa init ng iyong pag-ibig. Kailanman sa init ng kalinga mo. Maraming salamat, Joanne, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog para sa ating mga tagapakinig at sa ating Panginoon ngayong umaga. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, habang isinasalaysay sa amin ang tungkol sa pagtatanim ng mga halaman at iniisip ang tungkol sa iyong magandang paglikha na naisulat sa Henesis, tulungan mo po kami, Ama, na alalahanin, na sambahin ang tagapagbigay ng buhay, walang iba kundi ikaw, ang Diyos na may lalang sa bawat isa sa amin. Hindi ang mga kaloob mo mismo, kundi ikaw na nagbibigay ng mabuting kaloob. Tulungan kaming ma-appreciate ang mga bagay na nakikita namin sa aming kalikasan at aming isipin na ang lahat ng ito ay dahil sa inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Pahalagahan namin ang iyong nilikha at ibigin ka at ikaw lamang na nagdadala ng tunay na kapayapaan at kasiyahan ng kabuluhan sa aming mga buhay. Panginoon, akin pong ipinapakiusap ngayong umaga ang inyo pong mga anak na nagpahayag ng kanila pong mga pangangailangan. Ang kanilang mga dalangin ay kanila pong isinulat, itinext. Alam niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga kalagayan. Kaya't akin pong ipinapakiusap. Natugunin niyo po ang mga kahilingang ito sang-ayon sa inyong mabuting kalooban at sa inyo pong nakatakdang kapanahunan. Salamat na inyo pong pinakinggan ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating impilan AWR 89.1 FM. At ako po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo para sundan ang isang natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope sa pagpapatuloy mamaya pong gabi sa ganap na 7:00. Revelation of Hope,
mamayang gabi sa ganap na alas 7. At mamaya naman po, sa ganap na alas 12 ay ang pagpapatuloy ng ating pinasimulang Bible School on Air kung saan atin pong nire-review, nire-repaso ang atin pong aralin na ipinamimigay ang Explore. At para po sa inyo na nagnanais na magpatuloy pa rin sa pag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan, atin pong ipinamamahagi ng libre ang araling ito, ang Explore. Ito po ay 24 lesson available in English or in Tagalog. Ang gagawin nyo lamang po ay isulat dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers upang mas mabilis po nating maipapadala ang mga aralin sa inyo pong mga tahanan. At kayo naman po na nakikinig sa radyo, ang inyo pong gagawin ay ite-text dito po sa ating mga numero ang inyong kompletong pangalan at address. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy po kayong sumubaybay sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.